Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Dahil sa modernisasyon ng panahon, maraming nabago sa behavior ng tao. Naging masama ang pangunawa nila sa pagiging savage dahil yan sa tinatawag ng mga tao na morals at code of ethics. Pero ayon nga sa sinabi ni Joker, their morals and code, it's a bad joke. Dahil sa oras ng pagiging desperado, kakalimutan nila ang kanilang mga moralidad at kakainin ng isa't isa. This is the part of our primal instinct na nais kong ituro sa inyo. You see, to become savage, kailangan gising ang inyong primal essence. Ngunit hindi ibig sabihin yan kailangan umasta kang parang hayop. Hindi ganyan ang ibig sabihin ito. Savage is our primal essence, ang ating wild side na kailangang yakapin. Dahil ito ang naglalayo sa atin mula sa kahipokritohan ng mundo at nagmumulat sa atin mula sa mapagpanggap na realidad ng modernong sibilisasyon na ating ginagalawan. Nais kong ipaliwanag iyan ng mas malinaw, ngunit hahaba masyado ang video na ito. Just put your brain into work and don't forget to like and subscribe to support our channel. Number 1. Learn to ignore. Ang mga taong savage, marunong umiwas sa mga bagay at sa mga taong ramdam nila na walang kwenta. Kung hindi ito magbebenepisyo sa kanila, hindi nila ito kailangan paglanan ng oras at lakas. Typical kasi sa mga tao ngayon, yung mga walang magawa sa buhay, lahat na lang pinakikialaman. Boring ang buhay nila kapag walang drama. Dulot yan ang modernisasyon, teknolohiya at pagkaligaw sa peking realidad ng social media. Nilamon na ang utak, gusto nila lagi silang na-entertain. Kaya kapag di na kaya ng technology, ina-entertain na nila ang kanilang sarili sa pangingialam ng buhay ng iba. Alipin na ang utak nila ng ganitong sistema. You see, to become a savage, you need to be different from the crowd. Kailangan mong i-ignore lahat ng bagay o tao na hindi naman magbebenepisyo sa iyo. Huwag ka nang makisyoso pa sa buhay ng iba. Gawain lang yan ng mga taong walang direksyon at may malulungkot na buhay. Magpalakas ka at mag-focus sa sarili mo. Ignore the insignificance. Huwag ka na rin magpanggap na nakikisimpatya ka sa nararamdaman nila. Dahil ang savage ay hindi hipokrito. Hanggat wala kang natatapakang tao, ignore them and ignore their feelings. Focus on yourself. Number 2. Brutally honest. Upang maging savage, dapat may kakayahan kang sabihin ang nilalaman ng iyong kaisipan nang hindi natatakot sa magiging reaksyon ng makakarinig. You see, there are just things that need to be said. At kung wala kang balls na sabihin ang nasa isip mo at nararamdaman mo dahil natatakot ka sa magiging reaksyon ng mga tao sa paligid mo, isa ka lang mahinang nilalang na may nanginginig na tuhod. Takot ka sa iisipin ng iba, takot ka sa judgment nila dahil isa ka lang people pleaser. Handa kang magpanggap para sa convenience ng ibang tao. You are not a savage. You are not the hunter. You are the prey. In order to become a savage, you need to say what's on your mind. Maging honest ka, walang takot sa sasabihin at reaksyon ng iba. Be brutally honest, lalo na kapag kinakailangan. Kung katotohanan ang iyong sasabihin, sabihin mo ito ng may buong tapang dahil ang pagiging savage ay ang paglayo sa kasinungalingan ng mundo. It's about being grounded to the truth at may mga salita lang talaga na nararapat sabihin at marinig ng iba. So speak your mind and be brutally honest. Number 3. Become cold.
Being cold is one of the way to become savage. Nakakita na ba kayo ng mga pathetic at mga apologetic na tao? Tipong sa lahat na lang ng bagay, nagsosorry sila para lang sa convenience ng iba. Kahit nakatotohanan ang kanilang sinasabi, pero nakita nilang may na-offend sila, i-disregard nila ang masakit na sampal ng katotohanan at magsosorry dahil sa hindi matanggap ng kabilang panig ang kanilang sinabi. This is wrong. Behavior lang ito ng isang prey. Kung masyado kang apologetic at wala na sa lugar, magmumukha kang mahina niyan. Kabaliktaran ng pagiging savage. Hindi pwede yan. If you want to become a savage, you need to become cold. Pero hindi ibig sabihin yan na hasta ka ng parang balasubas. Hindi ganyan ang ibig sabihin nito. Becoming cold is like not letting anyone to have power against you. Huwag mong bibigyan ng ibang tao ng power o kapangyarihan para gamitin ka, paglaruan ka, manipulahin ka at sirain ka. Magagawa mo lang yan kung may intellectual superiority ka sa kanila at mayroon kang nagyeyelong puso. Ngunit hindi mo rin kailangan maging sobrang matalino. Kailangan mo lang maging selfish paminsan-minsan, lalo na kung wala ka namang utang na loob o obligasyon sa kanila. Number 4. Learn to roast. Hindi ito yung roast na roasted chicken. Hindi ito yung roast na paraan ng pagluluto. Roast ang term na lumaganap sa Western civilization kapag may gusto kang kutyain na tao gamit ang pagsasalita ng brutal. O mas kilala dito sa atin na real talk. Roast ang tawag nila kapag may nais kang ipahiyang tao gamit ang mga masasakit na salita na kalimitan ay may katotohanan, kaya mas sumasakit pa. Mas kilala ito dito sa atin bilang burn. Kapag may binitawan kang bars na talaga namang sinunog mo ang kaaway mo sa pamamagitan nito, at kailangan mo itong matutunan kung nais mong maging savage. Kailangan marunong kang mang-roast ng tao dahil maraming balasubas at tarantado sa mundo. Tipong wala ka namang problema sa kanila pero pag-iinitan ka at ipapahiya gamit ang mga salita. Words battle kumbaga. At kung mahina ka dito, sunog ka, pulbos ka, kailangan mong matutong mga rebat. Labanan ito ng talino at ubusan ng pasensya. Asar talo, ika nga. At ito ang tips ko sa inyo. Kapag mas marami kang nalalamang impormasyon sa kaaway mo, sunog sa'yo yan. Gamitin mo lahat ng nalalaman mo sa kanya at gawin mong personal. Mas personal ang atake, mas sunog. Iwasan yung magmura. Gawain lang yan ng pikon at talunan. Mas masakit kapag real talk at personal. Number 5. Learn to fight. Parte ng pagiging savage ang pagiging bihasa sa kahit anong form of martial arts. Hindi ka savage kung wala kang kakayahang lumaban at gamitin ang iyong katawan bilang sandata. Isa ka lang harmless worm kapag ganon. Kailangan nyong maunawaan na hindi nyo kailangang ipamukha na savage kayo. Hindi nyo kailangang ipaalam sa iba. Just keep it to yourself and let them find out. Kaya dito papasok ang pagkakaroon ng abilidad na lumaban. If you want to be a savage, you must be able to fight. Hindi para gamitin sa masama at sa pang-aapi, kundi para gamitin sa mabuti, gaya ng self-defense. At ito pa ang matindi, hindi mo ito kailangang gawin kung savage ka. Ngunit may mga savage na sobrang ikli ng pasensya sa mga taong salot sa lipunan, gaya ng mga bully, balasubas, tarantado at mga feeling barako. Mabubuting tao ang mga savage pero galit sila sa mga ganito at hindi sila nagbibigay ng warning signs sa mga ganitong tao. Kung bubunot sila para iputok, hindi para manakot. That is what makes them savage. Number 6. Become primal.
Kung nais mong maging savage, dapat manatili kang connected sa iyong primal essence. At mangyayari lang yan if you become primal. Ganito yan, makinig ka. Hindi ibig sabihin na primal kailangan mo nang umastang parang hayop. No, that's not it. Becoming primal is doing primal things gaya ng pagpapalakas ng katawan, physical exercises gaya ng simpleng pagtakbo sa ilalim ng araw, paglalangoy sa likas na anyong tubig, pag-akyat ng puno, ng bundok, pagtalon, pagsayaw, pag-aaral ng kahit anong physical skills, pagdudumi sa putikan. Hayaan mong mabahiran ka ng lupa mula sa mundong iyong ginagalawan, mahanginan o mabasa ng ulan. At isa pa sa mahalaga, ang pagkain ng mga organic at natural na tumubo at nagmula mismo sa lupang iyong tinatapakan. Lumabas ka at makisocialize, talk to people, talk to animals, at damin mo ang ritmo ng buhay na dumadaloy ng may pagkakaisa. Feel the divine rhythms that life moves with. Number 7. A man of his word. Bilang lalaki, dapat mayroon kang isang salita. Kapag sinabi mo, gawin mo. Huwag kang tutulad sa mga clowns na puro salita lang. This is one way to become a savage. Maging aware ka sa mga salitang bibitawan mo at dapat may paninindigan ka. Tuparin mo ang binitawan mong salita. Dahil kung hindi, magbumukha ka lang mahinang nilalang na walang integridad. Tandaan nyo, ang reputasyon nyo ay nakabase sa mga salitang bibitawan nyo at sa kung paano nyo ito sasabihin. Kaya kapag sinabi mo, tuparin mo. When you commit, you commit. Kapag sinabi mong mag-gym ka at magda-diet, gawin mo. Kapag sinabi mong i-improve mo ang sarili mo, physical, mental o spiritual man, gawin mo. Huwag kang puro salita lang. At huwag kang magbibitaw ng salita sa ibang tao kung hindi mo naman ito mapaninindigan. Hindi yan savage behavior. You are not a man of your word. Isang clown behavior yan. Number 8. Boost your knowledge. Punuan nyo ang utak nyo ng mga quality contents lang. Huwag yung mga basurang content na nakakalason, mga nagmula sa mga manyak at mga nagpapanggap na magaling. Basura naman ang content. Dahil upang maging savage ka, dapat siksi ka sa talino. Dahil kung hindi, magmumukha kang mangmang sa harapan ng totoong savage. Hindi rin pwedeng mapagpanggap ka lang at nagyayabang-yabangan. That's not savage. Galunggong attitude yan. You see, savage people enrich their mind with knowledge. Dahil kapag matalino ka, walang kayang manloko o manggago sa iyo. Knowledge is power, ika nga. Iyan ang sandata na kapag nakamtan mo, walang kayang kumuha niyan sa iyo. Knowledge is a weapon, no one can steal it from you. So enrich your mind with knowledge. Hindi mo kailangan matutunan o malaman lahat. Maging matalino ka lang sa mga tao, sa sarili mo at sa mga bagay na praktikal. Huwag mo nga hayaang magmukha kang mangmang sa harap ng kahit sino. Kaya punuin mo ng quality contents yung utak mo. Iwasan niyo yung content na puro kahalayan lang. Ginagawa lang niyan kayong mga sexual predators. Number 9. Be unconventional. Ang pagiging savage ay kabaliktaran ng pagiging conventional. To become unconventional, gumawa ka ng mga bagay na hindi ginagawa ng karamihan. Gawin mo ang hindi nila masimulan. Simulan mo ang hindi nila kayang gawin. Ikaw na ang mauna. Own it. Simulan mong mag-isip ng kakaiba. Huwag kang gumaya kung paano nag-iisip ang marami. Ang pagiging unconventional ay ang pagtayo mula sa crowd. Bring something new. Create something new. Find a new way of thinking. Huwag ka nang gumaya sa iba dahil hindi yan savage behavior. Ang pagsunod sa mga conventional things and way of thinking ay behavior lang ng isang lalaki na walang kakayahang maging savage. Ang tulad mo ay isang robot, nakaprogram ka na para sumunod sa sistemang sinalpak dyan sa utak mo. You cannot become a savage dahil ang savage ay hindi utak, makina. Malaya ang isip nito at hindi nakaprogram sa sistemang mayroon ng modern society.
Number 10. Embrace your fears. Ang takot mo ay siyang kakampi mo. Ito ay palaging mangungusap sa iyo. Ilalantad nito ang parte ng pagkatao mo na kailangan ng improvement. Your fear will show you your most vulnerable part. Ang takot mo ang mag-e-expose sa totoong ikaw. Kung sino ka sa kabila ng iyong pagpapanggap. Kailangan mo itong yakapin. You see, we all have fears in our lives. At para mapagtagumpayan mo ito, kailangan mo muna itong kilalanin. May takot tayo na pilit nating tinatakasan. May takot tayo na pilit nating pinagtatakpan. Ngunit hindi ito makakatulong. You need to recognize your fear so you can accept it. At sa pamamagitan nito, magagawa mo na itong komprontahin. That's how you handle your fear. Mas maaga, mas mabuti. Dahil kapag hindi mo na-handle ang iyong takot, ikaw ang i-handle ng mga ito. At kung patuloy mo itong tatakasan, it will only haunt you forever until you confront it. Hindi ka pwedeng maging savage kung sarili mong takot hindi mo maharap. Number 11. Instinct plus sense. Lagi kang makikinig sa sinasabi ng iyong mga pandama. Alalahanin nyo, savage is about being primal and primal is all about instinct. Ang mga savage, may awareness yan sa kanilang paligid at maging sa kanilang sarili. Tune into your senses upang makamalay kayo sa nangyayari sa kapaligiran. Obserbahan nyo ang paligid at ang inyong sarili. Take a step back para mas makita nyo ang nangyayari na para bang nanonood kayo ng TV. That's how you use your senses. At pagdating naman sa instinct, kapag pakiramdam mo ay may mali, huwag mong baliwalain ito. Hindi porket hindi mo may paliwanag sa lohikal na paraan ang nararamdaman mo, wala na agad itong halaga. Tandaan nyo, sinabi ko na ito noon. Ang body language ay hindi kailanman nagsisinungaling. Kaya kung may sinasabi sa iyo ang iyong katawan, pakinggan mo ito at huwag na huwag babaliwalain. Mayroon tayong instinct dahil inilagay ito ng Diyos para sa atin. Hindi ito basta palamuti lang. Matuto kang makinig sa sinasabi ng iyong katawan. Number 12. Mental toughness. In order to become a savage, kailangan may mental toughness ka. Hindi ka tatagal kapag mahina ang mental strength mo. Kahit gaano pa kalakas ang physical strength mo, kailangan mo rin ng mental strength. You need to build mental toughness upang maging savage ka. Sa paglakas ng mentality mo, sa pagtindi ng savage level na mayroon ka. Tingin mo ba tatagal ka ng 24 oras sa gitna ng gubat habang nag-iisa? Kakayanin kaya ng mental strength mo ang stress level sa gitna ng madilim at mapanganib na kagubatan? Makakaya ba ng iyong mentalidad ang manatili sa gitna ng karagatan habang napapalibutan ng gabundok na mga alon? Ilang tao lang ang makakayang gawin yan at dalawa lang yan sa halimbawa ng kung paano mag-build ng mental toughness. Basta tandaan nyo, sa pag-build ng mental toughness, dapat i-challenge nyo ang inyong katawan sa matinding hirap at i-challenge nyo ang inyong kaisipan sa mga ubos bait na karanasan. Number 13. Make your move. Kung wala kang plano at ginagawa para sa sarili mo ngayon, kawawa ka niyan. Alam ko na natutulungan ka ng mga videos ko, ngunit self-help at self-guide to improvement lang ang mga ito. Ikaw at ikaw pa rin ang mag-uukit ng iyong sarili at ng iyong buhay. Hindi kita ibe-babysit gaya ng mga coaches dyan na pineperahan ka lang. I'm not like them. I'm not a babysitter. Kung kailangan mo ng babysitter
here para tulungan ka 24/7. You are in the wrong channel. Ikaw at ikaw pa rin ang uukit ng buhay mo, hindi ako o kung sino pa man. Ikaw lang ang gagawa niyan. You need to strategize at planuhin mong mabuti ang buhay mo. Buhay mo na yan. Konting responsibilidad naman. Organize everything at gawin mo ang mga dapat mong gawin. Hindi ka na bata. Wala nang tutulong sa iyo. Nandito man ako para bigyan ka ng karunungan sa mga gagawin mo. Ikaw pa rin ang gagawa niyan, hindi ako. Ang isang savage, nagagawa niya ng mga dapat niyang gawin. Walang reklamo, walang excuses. Ano kung pumalpak ka? At least may ginawa ka. Sinubukan mo. Ngayon, tumayo ka ulit dyan at aralin mo kung saan ka nagkamali. Start making your move dahil napag-iiwanan ka na. Number 14. Team up with other savages. Mahalaga ang connections para sa isang savage. Alam niyang ito ay isa sa strength na dapat mayroon siya. Imagine a group of savage people. They are unstoppable force. Walang makakapigil sa kanila. A group of savage people are brutal. Giba ang babangga sa kanila. There are strength in numbers. Ika nga, kung isang savage nagagawa ng magpahiyak ng marami, paano pa ang grupo ng mga savage? Kaya simulan mo nang gisingin ang iyong sarili mula sa iyong primal core. Ito ang muling magbubukas ng iyong pagiging savage. Kapag napagtagumpayan mo ito, stay grounded on earth at simulan mo nang maghanap ng iba pang savage. Team up with them and exchange knowledge. Dahil habang ang karamihan ay distracted sa modernong kalokohan ng mundo, patuloy lang tayo sa pagpapalakas. Hindi tayo basta-basta mapapabagsak ng mga pipitsugin at mahihinang nilalang na naninira sa atin. They are inferior to us. Kaya lang sila naninira at nanghihila ay dahil he's already at the bottom. Let's keep him there. Nga pala, kung umabot ka sa part ng video na ito, nagpapasalamat ako. If this video gets 1,000 likes, maglalabas ako ng video tungkol sa iba't ibang mental toughness training na maaari nyong gawin to strengthen your mentality. So don't forget to like and subscribe to support our channel. Umunawang may pandinig hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.